Kabanata 516. Hawak na hawak ni Sebastian ang apo ni Julian at tuluyan na itong hindi pinansin. Agad na nag-init ang ulo ni Julian. Flynn, ito na ang huling babala mo. Bitawan mo si Cassandra ngayon din, o papatayin kita. Wala akong pakialam na tagapagmana ka ng mga York. At sa tingin mo ay mapapatay ako ng matandang asong tulad mo. Baka gusto mong tingnan ng malapitan sa salamin, sagot ni Sebastian na may tahasang paghamak. Nagulat ang mga tao. Diyos ko! Nababaliw na ba si Mr. Flynn? Natigilan ang lahat. Isang bagay para kay Flynn, nahawakan si Cassandra sa publiko at i-provoke si Julian, ngunit insultuhan siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang matandang aso. Iyon ay praktikal na namam-alamos para sa kapahamakan. Flynn, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Bitawan mo agad si Ms. Lennon at humingi ng tawad kay Mr. Lennon Sr. Matigas na saway ni Bradley. Kahit na ang mga York ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga Lennon, ang pagkakaiba ay hindi makabuluhan. Kung sumiklab ang labanan, ang tagumpay ay darating sa isang mabigat na presyo. Ito ay isang bagay na gustong iwasan ni Bradley sa lahat ng paraan. Ikaw bata kat. Papatayin kita. Hindi na napigilan ni Julian ang sarili. Sinisingil niya si Flynn ng isang dagandong, at ang kanyang layunin sa pagpatay ay kapansin-pansin. Ngunit nanatiling hindi nabigla si Sebastian. Pagkatapos ng lahat, siya ay itinago bilang si Flynn, at ang panonood sa kanila na magkabalikan ang eksaktong gusto niya. Ito ay magpapahintulot sa kanya na makinabang mula sa kaguluhan. Walang kamalay-malay na ang nasa harap niya ay isang impostor, mabilis na namagitan si Bradley upang harangan ang pag-atake ni Julian. Mr. Lennon Sr., pakiusap huminahon ka. Huwag kang magpadalos-dalos, sabi ni Bradley, sinusubukan niyang pahupain ang sitwasyon. Tinawag lang akong matandang aso ng brat na ito sa harap ng lahat. Paano mo inaasahan na kakalma ako? Galit na sigaw ni Julian. Mabilis na ngumiti si Bradley at sumagot, Mr. Lennon Sr., hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Pakiusap maging maunawain ka at palampasin mo na lamang ito. Nagmamadali din si Edwin para mamagitan. Mr. Lennon Sr., dapat tayong manatiling nagkakaisa laban sa ating karaniwang kaaway. Ang pangkalahatang sitwasyon ay mas mahalaga ngayon. At saka, ang ating mga pagkakataong makakuha ng magandang ranggo ay nakadepende ng husto kay Mr. Flynn. Kung tayo ay makatapos ng huli na may 3 pwesto lamang, doon ay hindi sapat upang lumibot. Alam na alam ito ni Julian. Bagamat nakaramdam siya ng lubos na kahihiyan, nakilala niya ang kahalagahan ng mas malaking layunin ng lumala ang sitwasyon, marahas niyang nilunok ang kanyang galit. Gayunpaman, palihim niyang ipinangako na balang araw ay magbabayad ng mahal si Flynn. Maya-maya ay bumangon na naman si Sebastian, sa pagkakataong ito ay nakaharap si Elsa. Habang papalapit ay bahagya namang ngumiti si Elsa sa kanya. Hindi ko inasahan na lalakas ka ng husto sa napakaikling panahon. Gusto ko lang malaman yun. Paano mo nagawa? Sikreto ko na yun. Napakalaki nito. Kung gusto mong malaman, lumapit ka, at sasabihin ko sa'yo ng tahimik, nakangiting sagot ni Sebastian. Sige, pagsang-ayon ni Elsa at lumapit sa kanya. Ang kanilang mga boses ay hindi eksakto tahimik, kaya kahit sino na may isang disenteng antas ng paglilinang ay maaaring marinig ang kanilang palitan. Agad na nabalisa si Bradley. Flynn, huwag mong pababayaan ang iyong bantay. Mag-ingat ka sa isang honey trap. Siyempre, si Sebastian ay hindi magpapahuli sa kanyang bantay. Alam na alam niya ang kakilakilabot na lakas ni Elsa at alam niyang ang pagmamaliit sa kanya ay maaaring humantong sa isang hindi inaasahang pagkatalo. Gayunpaman, nang marating siya ni Elsa, mas lumapit siya sa halip na maglunsad ng pag-atake gaya ng inaasahan ng marami. Inilapit niya ang kanyang tenga sa labi nito. Sasabihin ko sa'yo, pero kailangan mong mangako na hindi mo ito ipapaalam sa iba, bulong ni Sebastian. Sige, nangangako ako. Hindi ko sasabihin kahit sa tatay o sa kapatid ko, paniniguro ni Elsa sa kanya.
Yung totoo, hindi ako si Flynn York. Ano? Nagulat si Elsa, saka nagtanong, sino ka? Isa akong tao na iniisip ng lahat na patay na, sagot ni Sebastian, puno ng kahulugan ang tono nito. Noong una ay nagulat si Elsa, ngunit may biglang pumasok sa kanyang isipan. Kaya pala. Kabanata 517. Nang mahulaan ang tunay na pagkatao ni Sebastian, humagalpak ng tawa si Elsa. Nanginginig ang katawan niya habang pilit na pinipigilan ang sarili. Nakakatawa to, sabi niya, lalo lamang lumakas ang tawa niya habang naiisip niya ang tungkol dito. Hindi na ako makapaghintay na makita ang ekspresyon sa mga mukha nila kapag nalaman nila ang totoo. Dahil walang ibang nakakarinig sa kanilang pag-uusap, naiwan ang karamihan sa pagkalito. Nang mapansin na hindi pa nagsisimula ang laban ng dalawa, hinimok ni Lorenzo, Elsa, gumagabi na. Simulan mo na ang laban at bilisan mo. Hindi na kailangang lumaban. Sumuko na ako, sabi ni Elsa, saka tumalikod at naglakad palayo. Elsa, anong ginagawa mo? Bakit ka sumusuko kung ang galing mo? Daig mo pa siya. Kahit lumaki ang kapangyarihan niya, kaya mo pa ring manalo, reklamo ni Lorenzo na halatang hindi nasisiyahan. Maiintindihan mo din kaagad, sagot ni Elsa, nang hindi nag-aalok ng karagdagang paliwanag. Napabuntong hininga na lamang si Lorenzo bilang pagbibitiw. Sa kabutihang palad, ang kanyang pinakamalaking pag-asa ay nasa kanyang anak na si Gideon. Siya ay isang malakas na kalaban para sa unang lugar. Hindi mahalaga kung maalis ang kanyang anak na babae. Ang pagkapanalo ni Sebastian sa round na ito ay muling naghatid ng tagay mula sa Fate Island crowd. Ang kompetisyon ay umabot na ngayon sa isang kritikal na yugto na may 4 na kalaban na lamang ang natitira. Naroon si Sebastian, ang Holy Maiden of Light, si Gideon, at ang Divine Son, si Apex Parker. Kung maaari pang manalo si Sebastian ng isa pang laban, makapasok siya sa top 3, na pumupuno sa 4 na pangunahing pamilya ng pag-asa. Gayunpaman, ang natitirang mga kalaban ay lahat ay kakilakilabot, lalo na ang Holy Maiden of Light at si Gideon. Pareho nilang inalis ang kanilang mga naunang kalaban sa isang galaw, na nagpapakita ng napakatinding antas ng lakas na nagpasindak sa 4 na pangunahing pamilya. Ang Apex ay bahagyang mas mahina kaysa sa dalawa kung ihahambing, ngunit ang pagkakaiba ay nasa gilid. Nang harapin ni Sebastian ang Apex, napuno ng pag-aalala ang 4 na pangunahing pamilya. Ang labanang ito ang magpapasya kung si Sebastian ay makakakuha ng pwesto sa nangungunang 3. Si Apex, gayunpaman, ay lubos na nagtitiwala. Ipinatong niya ang kanyang napakalaking espada sa kanyang balikat at tinitigan ng masama si Sebastian. Mahusay ka, bata, pero wala kang laban sakin. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa'yo, sumuko ka na ngayon, o babasagin ko ang mga ngipin mo. Ngumisi si Apex. Natawa si Sebastian sa sinabi niya. Mukhang kawili-wili ang pagkawala ng ngipin. Gusto kong makita iyon. Kung gayon, pagbibigyan ko ang iyong hiling. Ungol ni Apex. Sa isang mabilis na pagtulak sa lupa, bumaril siya pasulong na parang isang leopardo sa pangangaso. Ang kanyang makapangyarihang aura ng isang late pinnacle stage divine grandmaster ay sumabog sa kanyang paligid. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Apex habang nakasara ang distansya, itinutok ang kanyang espada sa ulo ni Sebastian. Nang maramdaman ang panganib, mabilis na tumabi si Sebastian. Ang kakilakilabot na puwersa ng welga ni Apex ay bumagsak sa isang trench na mahigit 6 na talampakan ang haba sa lupa, na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Malamig na ngumisi si Apex, na sinundan ng isang malawak na welga na nilayon upang maputol ang lahat ng bagay sa landas nito. Ang kanyang mga pag-atake ay simple, ngunit naisakatuparan ng may bilis, katumpakan, at bangis. Kahit na ang kaunting pagkaantala sa reaksyon ay magreresulta sa paghiwa sa kalahati. Naikuyom ni Bradley ang kanyang mga kamao habang pinipiga ang kanyang puso sa pagkabalisa. Nag-aalala rin sina Lana at Cassandra. Napakalakas ng Apex, halos kapareho ng mga ulo ng 4 na pangunahing pamilya.
Samantala, si Sebastian ay nagpakita ng labis na kumpiyansa dahil hindi man lang siya gumagamit ng sandata, na nagdulot sa kanya na mukhang dehado. Gayunpaman, isang ngiti ang isinagot ni Sebastian. Tumalon siya sa ere at naghatid ng malakas na sipa na nakatutok sa mukha ni Apex. Kabanata 518. Kasing bilis ng kidlat ang sipa ni Sebastian, na tuluyang nahuli si Apex. Wala siyang oras para bawiin ang kanyang talon para sa depensa, kaya't likas niyang itinaas ang kanyang kaliwang braso upang harangan ang sipa. Isang malakas na putok ang umalangaw habang ang nakakatakot na puwersa ng hampas ni Sebastian ay naging dahilan upang madapa si Apex, na muntik na siyang matamba. Itinapakan ni Apex ang kanyang paa sa lupa, lumikha ng isang malalim na hukay, na halos hindi nakayanan ang sarili. Pumipintig ang braso niya sa matinding sakit na para bang nabasag. Bago pa makahinga si Apex, lumilipad na ang kabilang paa ni Sebastian patungo sa kanyang mukha. Dahil sa gulat at galit, napilitang gamitin ni Apex ang kanyang kaliwang braso para protektahan muli ang sarili. Sumunod ang isa pang pagsabog, na nagpapadala ng shockwave sa katawan ni Apex. Ang sipa ay naging dahilan ng paulit-ulit na pag-urong niya. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng malalim na bakas sa lupa habang nagpupumilit siyang mapanatili ang kanyang balanse. Umakyat ang dugo sa loob niya. Halos mapaubo siya dahil sa takot na bumabalot sa kanyang puso. Ang lakas ni Sebastian ay higit pa sa kanyang inaasahan. Malamig na ngumiti si Sebastian. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Apex na makabawi, itinulak niya ang lupa na parang isang leopardo at umabant ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Apex, itinapat ang kanyang paa sa lupa upang patatagin ang sarili. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang malaking talon niya at nilaslas iyon kay Sebastian. Ngunit walang kahirap-hirap na umiwas si Sebastian sa pag-atake at naglapat ng suntok sa mukha ni Apex. Ang bilis ng suntok ni Sebastian ay halos wala ng oras para makapag-react si Apex bago magkadugtong ang suntok. Sa isang mapurol na kalabog, pinalipad si Apex kasama ang ilan sa kanyang mga ngipin na nagkalat sa hangin. Bago pa man siya bumagsak sa lupa ay nasa kanya na ulit si Sebastian. Naghatid siya ng isa pang uppercut na naglunsad ng Apex ng mas mataas sa hangin, na nagpapadala ng mas maraming ngipin na lumilipad. Lahat ng nanonood ay natigilan. Si Apex ang nangungunang batang mandirigma ng Divine, ngunit siya ay lubos na walang pagtatanggol laban sa isang walang armas na si Sebastian. Ito ay lampas sa paniniwala. Biglang tumayo si Isaac. Ang kanyang mga mata ngayon ay punong-puno ng layuning pumatay. Mr. Parker, maupo ka at uminom ng tsaa, sabi ni Bradley na may tipid ng ngiti. Bagamat si Bradley ay maaaring hindi katapat ni Isaac sa isang one-on-one na laban, alam niyang kasama sina Edwin, Bruce, at Julian sa kanyang panig, maaari nilang harapin kahit ang pinakamalakas na kalaban. Maging ang kilalang pari ng liwanag ay makikipagpunyagi laban sa kanilang pinagsamang lakas. Naunawaan din ito ni Isaac, kaya't wala siyang ibang magagawa kundi pigilin ang kanyang galit, kahit na nag-iinit ang loob niya. Punong-puno ng galit ang nakita niyang brutal na pambubugbog ni Sebastian sa apo. Pambihira to. Napakalakas ni Mr. Flynn. Hindi ko akalain na ganito kalakas si Mr. Flynn. He's incredible. Ang mga tao sa Phaedra Island ay sumabog sa hiyawan, ang kanilang palakpakan ay dumadagandong sa hangin. Si Bradley ay nagmamalaki din. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ang kanyang anak, na para bang halos kapantay niya ang mga matatanda. Nang maglaon, natitiyak niyang maaabot ni Flynn ang parehong taas ng pari ng liwanag. Pagdating ng araw na iyon, ang mga York ay magpapainit sa walang katulad na kaluwalhatian. Sa isang pagbagsak, nahulog ang Apex mula sa taas na halos 25 talampakan, bumagsak sa lupa at lumikha ng isang malaking bunganga. Para sa isang late-stage pinnacle na banal na Grandmaster na tulad niya, ang pagbagsak ay hindi isang malaking bagay. Ang tunay na pinsala ay nagmula sa dalawang suntok sa kanyang mukha, na naging sanhi ng kanyang bibig na duguan at kapansin-pansing maling hugis. Ang masama pa ay ilang ngipin ang natanggalan niya,
na naging sanhi ng kanyang hitsura ng lubos na kahindek-hindek. Bastos ka. Pupuntahan kita. Umungol si Apex, kumukulo ang kanyang galit. Bumangon siya at muling sinugod si Sebastian. Bago ang labanan, ipinagmalaki niya na bubunutin niya ang mga ngipin ni Sebastian, ngunit ngayon ay ang sarili niyang mga ngipin ang nagkalat sa lupa. Ang kahihiyan ay hindi matiis, at alam niyang siya ay naging katatawanan ng karamihan. Ito ang pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay, at isa na hindi niya matitiis. Kailangan niyang patayin si Sebastian para may salba ang pride niya. Gayunpaman, bulag pa rin si Apex sa katotohanang may malaking gap sa lakas sa pagitan nila ni Sebastian. Samantala, nanindigan si Sebastian. Nakatingin lang siya na may malamig na ngiti habang sumusugod si Apex sa kanya. Mamatay ka na. Sigaw ni Apex. Kabanata 519. Sumunod si Apex kay Sebastian at nilaslas gamit ang kanyang talam. Nakakabilib talaga ang bilis niya. Ang sino mang may bahagyang mas kaunting kasanayan o mas mabagal na reflexes ay nahahati sa dalawa. Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay laban kay Sebastian, na mas mabilis at may karagdagang bentahe ng espiritual na mga pandama. Kahit gaano kabila si Apex, sa mga mata ni Sebastian, slow motion ang lahat. Sa simpleng sidestep, madaling nakailag si Sebastian sa pag-atake at sinundan ito ng isa pang malakas na suntok. Muling kumonekta ang kanyang kamao sa mukha ni Apex, na nagpaikot-ikot sa himpapawid, na may ilang ngipin pang lumalabas sa kanyang bibig. Sa isang iglap, nasa kanya na naman si Sebastian, naghatid ng isa pang suntok diretso sa kanyang bibig. Tumigil ka. Sumigaw si Isaac, ang boses nito ay nanginginig sa galit. Gayunpaman, siya ay napakalayo at hindi nakialam sa oras. Sa isa pang matunog na putok, pinalipad pabalik si Apex. Tumutulo ang ngipin at dugo mula sa kanyang bibig. Ang eksena ay lampas lamang sa kaawa-awa. Malakas na bumagsak si Apex sa lupa ngunit mabilis na bumangon. Nagliliyab sa galit ang kanyang mga mata habang tinatitigan si Sebastian na parang masugid na lobo. Siya ay lubos na nagalit matapos gumawa ng 4 na suntok na nagpatalsik sa bawat isa sa kanyang mga ngipin. Nakatayo si Sebastian habang nakatalikod ang mga kamay, mahinahong nakangiti. Ang iyong mga ngipin ay nasa buong lupa. Dapat mo na sigurong simulan ang paghahanap sa kanila. Sa sobrang galit ni Apex sa mga salitang ito ay umubo siya ng isang subo ng dugo at bumagsak paatras. Apex. Sigaw ni Isaac na may halong gulat at galit habang sumusugod sa apo. Sa takot na baka atakihin ng Divine Leader si Sebastian, mabilis na sumunod si Bradley. Bagamat walang ibang gusto si Isaac kundi ang patayin si Sebastian at ipaghiganti ang kanyang apo, pinigilan niya ang sarili habang lumuhad siya sa tabi ni Apex upang suriin siya. Nang makumpirma niyang hinimatay lang ang kanyang apo dahil sa galit, hinayaan niya ang sarili na makahinga ng maluwag. Sinandok niya si Apex at pinandilatan si Sebastian, malamig ang mga mata at puno ng mali siya. Hindi ko ito makakalimutan, brat. Ito ay isang malinaw na banta, ngunit si Sebastian ay nanatiling hindi nabigla. Gusto bang ibalik ng apo mo ang ngipin niya? Dapat ba akong maghanap ng tutulong sa pagkolekta nito? Ikaw. Halos kumulo ang galit ni Isaac, at likas na gusto niyang hampasin. Pero noon, humakbang na si Bradley sa harap ni Sebastian. Mr. Parker, pasensya na. Hindi maiiwasan ang mga pinsala sa isang martial contest. Mayroon kaming mahuhusay na doktor at alchemist sa isla, at gagawin namin ang aming makakaya upang gamutin ang apo mo. Hindi na kailangan. Putol ni Isaac, tumalikod siya ng mariin at lumusab na kasama si Apex sa kanyang mga bisig. Ang mga pinsala ni Apex ay hindi malala. Ito ay ang kanyang labis na galit na naging sanhi ng kanyang pagkahilo. Flynn, magaling. Tumingin si Bradley kay Sebastian ng may pagmamalaki at kasiyahan. Napangiti si Sebastian sa loob, at sinabi niya, ang mga laban na ito ay naubos ang aking lakas. Kunin mo ako ng ilang nangungunang mga halamang gamot para mapunan ito. Of course.
Mayroon pa tayong 1,000 taong gulang na dragon root sa medicine inventory. May kukuha ako kaagad para sa iyo. Habang si Bradley ay nagpapainit sa kanyang kaluwalhatian, handa siyang maging bukas palad. Ngunit si Sebastian ay hindi isang madaling masiyahan. Pagkabalik nila, nilinggan niya sina Julian at Edwin, na humihingi ng higit pa. Mr. Lennon Sr., Mr. Edwin, this has took a lot out of me. How about you share some of your best pills and medicinal herbs too? Mabilis na sumigaw si Bradley, mga ginoo, huwag kayong madamo. Nakuha na tayo ni Flynn ng hindi bababa sa 3 pwesto, at sino ang nakakaalam? Baka mas masiguro pa niya. Ang kaunting puhunan ay hindi masasayang. Kabanata 520. Nakita ni na Edwin at Bruce na makatwiran ang mongkahi, kaya naglabas sila ng maraming pildores at espiritual na halamang gamot. Uminom si Edwin ng 3 Earth Dragon Pills, ang pinakamahusay na gamot na makukuha sa Phaedra Island. Napakahalaga ng mga ito na kahit na sa panahon ng mga auction, hindi naisip ng pamilya Lynch na ibenta ang mga ito. Nilunok ni Sebastian ang isa sa mga table toss on the spot. Ito ay naging medyo mabisa, at maihahambing sa Essence Nourishing Pills na pinapino niya ang kanyang sarili. Nag-alok si Julian ng 600 taong gulang na Frostbloom, na napakahalaga rin. Sa kabilang banda, walang naiambag si Bruce. Hindi dahil sa kuripot siya, kundi dahil kinuha na ni Julian ang lahat ng magagandang bagay. Sa puntong ito, ang pamilya Sanders ay walang anumang mataas na kalidad na mga table toss o mga halamang gamot. Samantala, isang matinding labanan ang nagaganap sa ring ng labanan, kung saan ang banal na dalaga ng liwanag, si Fresia, ay nakaharap laban kay Gideon. Gumamit si Gideon ng pike. Ang kanyang pamamaraan ay maliksi at hindi mahuhulaan, sa bawat hampas ay nagdadala ng lakas ng kulog. Gayunpaman, mas kakilakilabot si Fresia. Hawak ang isang longsword, hindi lamang niya pinalihis ang lahat ng kanyang pag-atake ngunit naglunsad din ng mga counterattack na may hindi nagkakamali na tiyempo. Ang kanyang espada ay gumalaw sa bilis ng kidlat, na nag-iiwan ng malalim at magkadikit na mga sugat sa lupa. Naitaas lamang ni Gideon ang kanyang pike upang harangan ang bawat hampas, ngunit ang sobrang lakas ng enerhiya ng espada ay napakalaki na ang kanyang mga braso ay naging manhid, na pinilit na patuloy na umatras. Malinaw sa lahat na nanonood na si Fresia ang may kapangyarihan. Ilang sandali lang ay nanalo na siya. Umupo si Sebastian sa isang engranding upuan, tinatamasa ang serbisyo ni Lana at Cassandra habang hinahangaan ang matinding labanan ng dalawang eksperto. Kahit na kailangan niyang aminin na si Fresia ay talagang mabigat. Siya ay mas malakas kaysa sa 4 na pangunahing mga pinuno ng pamilya ng Phaedra Island. No wonder she's known as the Holy Maiden of Light. Siya ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon sa kanluran. She's really incredible, Cassandra remarked in awe. Mahal, kung haharapin mo ang banal na dalaga ng liwanag mamaya, gaano ka katiyak na matatalo siya? Curious na tanong ni Lana. Ang 4 na pangunahing mga ulo ng pamilya, na nakatayo sa malapit, lahat ay natuwa sa tanong na ito. Sabik silang marinig ang sagot dahil curious din sila. Hindi masyadong confident, sagot ni Sebastian. Laking gulat ng 4 na padre de pamilya. Kung tutuusin, kahit sila ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa Fresia. Ang katotohanan na kaya ni Flynn, ang kanyang sarili hanggang ngayon ay higit pa sa kanilang inaasahan, kaya makatuwiran na baka hindi niya ito matalo. Sasabihin ko na mayroon akong halos 70% na pagkakataon, sabi ni Sebastian. Ano? 70%? Akala ng lahat ay mali ang kanilang narinig. Mapanuksong ngiti ang isinuot ni Julian habang sinasabi, Flynn, lalo kang nagiging mayabang sa araw-araw. Aaminin kong kahanga-hanga ang iyong lakas, ngunit mas malakas ang banal na dalaga ng liwanag. Kahit naharapin ko siya, hindi hihigit sa 50% ang tsansa kong manalo. Sa tingin mo ba ay mas malakas ka sa akin? Habang nakatingala si Sebastian kay Julian, bigla itong humagalpak ng tawa. Tumulo ang tawa niya ng sarcasm. Bata,
Anong nakakatawa? Galit na tanong ni Julian. Sagot ni Sebastian, you've lived all these years, and you still can't beat a young lady. All those decades of living has been a complete waste on you, right? Puff. Hindi napigilan ni Lana ang mapatawa. Nagtawanan din si Bruce at ang iba pang miyembro ng pamilya Sanders, na nagdodouble sa tuwa. Karamihan sa mga miyembro ng pamilya Sanders ay nagtatanim ng matinding sama ng loob kay Julian, ngunit wala silang nagawa tungkol dito.